Kabanata 1421, tulong ni Zuo Jing. Tumama ang espada sa mga mata ni Qin Sa isang malutong na kalansing, ang mga tanikala sa katawan ni Qin ay agad na naputol. Brother Qin? Mapagkakatiwalaan mo na ako ngayon, tama. Sabi ni Zuo Jing na may mahinang ngiti. Tiningnan ni Qin ang mga sirang tanikala at nagmamadaling umupo mula sa kama. Iniunat niya ang kanyang mga paa. Ang pakiramdam na ito na nabawi ang kanyang kalayaan ay nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Qin Salamat. Tumingin si Qin kay Zuo Jing at ikinulong ang kanyang mga kamay. Ngumiti si Zuo Jing at sinabi, "Kapatid na Qin, napakabait mo. Kung hindi mo iniisip, bakit hindi ka manatili dito pansamantala? Mas magiging komportable para sa akin na mangalap ng impormasyon." Si Qin ay medyo nag-iingat noong una, ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, kung gusto pa rin siya ni Zuo Jing nasaktan, ang treasured sword na iyon ay madaling kumitil sa kanyang buhay. Kaya naman, ngumiti si Qin at nagsabi, "Sige, kung gayon ay magalang akong susunod." Napabuntong hininga si Zuo Jing at sinabing, "Brother Qin, pwede ka nang magpahinga. Lalabas ako para mag-scout para sa balita." "Sige." Sumang-ayon si Qin Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Zuo Jing at naglakad palabas. Ito ay isang medyo malaking pamilya, ngunit sa buong pamilya, talagang si Zuo Jing lamang ang nag-iisa. Wala kahit isang utusan. Ito ay ganap na naiiba sa kung ano ang naisip ni Qin tungkol sa isang malaking aristokratikong pamilya. Sa totoo lang, hindi naniwala si Qin kay Zuo Jing noong una. Pagkatapos ng lahat, sila ni Li Yingying ay magkaibigan. Ngunit hindi niya inaasahan na si Zuo Jing ay maraming beses na mas malakas kaysa kay Li Yingying. Nilaybot ni Qin ang pamilya Zuo. Kailangang sabihin na ang istruktura ng pamilya Zuo ay napakalaki at engrandi. Congratulations! You win 200 piso. Ads by Pub Future. Ngunit hindi ito ang kanyang tahanan, kaya ayaw ni Qin na lumalim. Sa gabi, si Zuo Jing ay nagdala ng pagkain pabalik sa pamilya Zuo mula sa labas. "Brother Zuo, kumusta ang sitwasyon?" Tanong ni Qin Pinagpag ni Zuo Jing ang alak at pagkain sa kanyang kamay at sinabing, "Mag-uusap ba tayo habang kumakain?" "Okay," sagot ni Qin Kaya, sinundan niya si Zuo Jing at dumating sa isang pavilion. Ang ganda ng tanawin dito. Sa isang gilid ay isang kagubatan ng kawayan, at sa kabilang panig ay may masayang bukal na tubig. Ang breeze blew, at medyo comfortable. Nagbuhos si Zuo Jing ng isang baso ng alak para kay Qin at nagkwentuhan ang dalawa habang kumakain. "Brother Qin? Please?" sabi ni Zuo Jing habang itinataas niya ang kanyang baso. Hindi tumayo si Qin sa seremonya, at inubos nilang dalawa ang alak sa kanilang mga kamay. "Kanina lang ako lumabas para mag-imbestiga, ngunit ang sekta ng Heavenly Cloud ay tila hindi kumikilos," sabi ni Zuo Jing. "Oh, bahagyang nagulat si Qin Hindi dapat ganito. Sa tama, ang sekta ng Heavenly Cloud ay dapat gumastos ng maraming pera upang kontrolin at makuha siya kahit saan. Maaari ba na sa tingin niya ang gumawa ng paglipat ay isang mula sa pamilya yan?" Hindi maiwasan ni Qin na magulat. Ito ay napaka-posible. Ang sect master ng Heavenly Cloud Sect ay naghihintay mula pa noong una, sa takot na madamay ang buong Heavenly Cloud Sect. Sinamantala ni Hiteng ang pagkakataon na kunin siya, na malamang na magdulot ng hinala. "Ano man siya, at least ligtas siya pansamantala," nakangiting sabi ni Qin Bahagyang tumango si Zuo Jing at sinabing, "Tama. Dahil sa iyo, ang sekta ng Heavenly Cloud ay gumastos din ng malaking halaga ng lakas tao at materyal na mapagkukunan. Marahil ay gusto na rin nilang magpahinga." Siguro. Hindi masyadong nagpaliwanag si Qin Kung pag-uusapan, talagang may kakayahan si Brother Qin. Wala siyang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan, ngunit nagawa niyang talunin ang unang elder. Ang ganoong record ng labanan ay talagang sapat na upang matalo ang buong Southern Province, nakangiting sabi ni Zuo Jing. Sinabi ni Qin na may mapait na ngiti, "Iyon ay dahil naglunsad ako ng sneak attack. Kung hindi ako maglulunsad ng sneak attack, tiyak na hindi ako ang kakampi niya."
Tinaas ni Zuo Jing ang kanyang kilay at sinabing, talaga. Ilang araw na ang nakalipas, sa harap ng napakaraming tao, hindi ka man lang mahawakan ng dakilang elder. Napabuntong hininga si Qin Yu at sinabing, malubhang nasugatan ang dakilang elder. Wala pang kalahati ang lakas na maipapakita niya. Brother Qin, masyado kang mahinhin. Ngumiti si Zuo Jing. Hindi na nagpaliwanag pa si Qin Yu. Casual na nagkwentuhan ang dalawa at nagkwentuhan tungkol sa kanilang mga pangarap. Sa kanilang pag-uusap, nalaman nila na napakahusay din ng ambisyon ni Zuo Jing. Tulad ni Qin Yu, ayaw niyang manatili sa maliit na lalawigan ng Timog. Sa halip, gusto niyang pumunta sa Central Province at makipagkompetensya sa mga henyo doon. Ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit wala siyang pakialam sa pamilya Zuo. Nagkwentuhan silang dalawa mula dapit hapon hanggang hating gabi. Nang papalubog na ang buwan, tumayo si Zuo Jing at sinabing, Kuya Qin, gabi na. Dapat kang bumalik at magpahinga ng maaga. Okay. Kinulong ni Qin Yu ang kanyang mga kamay at pagkatapos ay bumalik sa kanyang silid. Nang gabing iyon, halos hindi makatulog si Qin Yu. Ang tanging nasa isip niya ay kung paano haharapin ang kasalukuyang sitwasyon. Ang sekta ng Heavenly Cloud ay hindi gumawa ng anumang aksyon sa ngayon, ngunit sila ay babalik maaga o huli at muling aatake anumang oras. Sa pagiging maingat ng Sect Master, malamang na naghihintay siya kung may magbabala sa kanya sa darating na panahon. Kung hindi, aatake na naman siya. Kinabukasan, si Zuo Jing ay nagdala ng almusal kay Qin Yu. Brother Qin, ano ang plano mo ngayon? Tanong ni Zuo Jing. Sinabi ni Qin Yu sa malalim na boses, kung walang mangyayaring hindi inaasahan, aalis ako ngayon. Bakit ka nagmamadali? Medyo nagulat na sabi ni Zuo Jing. Tumango si Qin Yu at sinabing, masikip ang oras. Hindi ko kayang mag-antala. Saglit na nag-isip si Zuo Jing at pagkatapos ay nahulaan, Brother Qin, nagpaplano ka bang pumunta sa Yang City at patuloy na hanapin ang life energy? Nang marinig ang mga salita ni Zuo Jing, medyo nagulat si Qin Yu, paano mo nalaman? Hinaplos ni Zuo Jing ang kanyang balbas at ngumiti. Alam ng lahat ng tao sa buong South Province na kailangan mo ng enerhiya sa buhay. Ngunit ipinapayo ko sa iyo na huwag pumunta sa Yang City. Bakit mo nasabi iyan? Nagtatakang tanong ni Qin Yu. Sinabi ni Zuo Jing sa malalim na boses, narinig ko na ang bulubundukin na iyon. Sinasabing may mga nilalang na naninirahan dito na hindi kabilang sa mundong ito. At sa sandaling magkaroon ka ng masyadong maraming pakikipag-ugnayan sa nilalang na iyon, malamang na ang iyong kaluluwa ay maalis. So scary. Kumunat ang noo ni Qin Yu. Oo, kaya ipinapayo ko sa iyo na huwag pumunta. Tumango si Zuo Jing. Natahimik sandali si Qin Yu. Bigla siyang nakaisip ng ibang paraan, na ang lumilipad na gagamba sa berdeng kagubatan ng bato. Kung ganoon, hindi muna ako pupunta sa Yang City. Pupunta ako sa Green Rock Forest, sabi ni Qin Yu. Ngumiti si Zuo Jing at sinabi, Brother Qin, kung naniniwala ka sa akin, maaari kang manatili dito ng ilang araw. Mayroon akong ilang katanyagan at koneksyon sa South Province nitong mga taon. Baka pwede akong pumunta at magtanong. Nang marinig iyon, agad na itinakip ni Qin Yu ang kanyang mga kamay at sinabing, maganda iyon. Salamat, Kuya Zuo. Masyado kang mabait, kapatid na Qin. Kung gayon hindi na ako mag-aaksaya ng panahon. Aalis na ako, sabi ni Zuo Jing. Paulit-ulit na tumango si Qin Yu. Dapat sabihin na ang batang ito ay medyo partikular. Hindi lamang niya na-unlock ang mga kedena para kay Qin Yu, ngunit tinulungan din niya si Qin Yu na makahanap ng mga pahiwatig sa puwersa ng buhay. Sa mga sumunod na araw, tahimik na naghintay si Qin Yu sa pamilya Zuo, at hindi bumalik si Zuo Jing ng ilang araw. Hindi na sinayang ni Qin Yu ang oras na ito. Sinamantala niya ang oras na ito upang dahan-daang maunawaan ang ika-6 na antas ng pamamaraan ng karakter ng Dao. Ang ika-8 araw ay hindi lumitaw Zuo Jing, sa wakas ay bumalik sa pamilya Zuo. Kabanata 1422, ang hindi inaasahang pangyayari ng Heavenly Cloud Sect 1. Nang makitang bumalik si Zuo Jing, mabilis na naglakad si Qin Yu. Kapatid na Zuo, kumusta na?
Tanong ni Chinyu na may kaunting pananabik. Ang mukha ni Zuo Jing, gayunpaman, ay nagsiwalat ng bakas ng solemnidad. Hinailan niya si Chinyu para maupo, at pagkatapos ay sinabi sa malalim na boses, sasabihin ko sa iyo ang ilang masamang balita. Masamang balita. Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Sinabi ni Zuo Jinjen, sa ilang araw na ito, may nangyari sa sekta ng Heavenly Cloud. Biglang inihayag ng sect master na pupunta siya sa closed-door cultivation. Pansamantalang ibibigay ang sekta sa unang elder. Sa sandaling sinabi niya ito, ang ekspresyon ni Chinyu ay agad na naging medyo pangit. Sa buong makalangit na sekta ng ulap, ang taong higit na napupuot kay Chinyu ay marahil ang unang elder. Kung makokontrol niya ang sekta ng Heavenly Cloud, tiyak na hahabulin niya si Chinyu ng buong lakas. Malamang na wala siyang pakialam sa mga kahihinatnan. Bakit siya biglang nakasimangot at mahinang ungol ni Chinyu? Gumisi si Zuo Jing, kailangan pa bang sabihin iyan? Ang sect master ng Heavenly Cloud Sect ay halatang takot sa paksayon sa likod mo, ngunit wala siyang choice kundi salakayin ka, kaya pinili na lang niyang umiwas sa limelight. Kung walang mangyayari, natural lang iyon para sa ikabubuti. Kung may mangyari, ang unang matanda ang sisisihin. Congratulations! You win 200 piso. Ads by Pop Future. Ang pagsusuri ni Zuo Jing ay kailangang sabihin na napakamakatwiran. Nasa closed-door cultivation siya sa oras na ito, halatang natatakot. Malungkot ang mukha ni Chinyu, at saglit, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Maghintay pa tayo ng kaunti at tingnan kung ang unang elder ay gumawa ng anumang mga galaw, sabi ni Chinyu. Umiling si Zuo Jing at sinabing, ipinapayo ko sa iyo na huwag maghintay. Kapag ibinigay na niya ang buong utos, hindi ka na makakatakas. Tumingin si Chinyu kay Zuo Jing at sinabing, Brother Zuo, mayroon ka bang magandang ideya? Sinabi ni Zuo Jing sa malalim na boses, aayusin ko na umalis ka ngayon sa South Province. Kamakailan lamang, ang pagbabantay ng Heavenly Cloud Sect ay napahinga ng husto. Dapat walang problema. Ang pagbuo ng teleportation array ay hindi isang bagay na kayang bayaran ng mga ordinaryong tao. Ang pag-activate ng isang array formation ay nangangailangan ng malaking bilang ng mga teleportation stone, at ang mga teleportation stone na ito ay lubhang mahalaga. Sinasabi na ang halaga ng isang teleportation ay hindi bababa sa 10 milyong mga spirit coins, at ito ay hindi mabibili. Kahit na mayroon kang pera, maaaring hindi mo ma-activate ang teleportation array formation. Brother Chin, hindi natin kayang mag-aksaya ng oras. Aalis na ako, sabi ni Zuo Jing sa malalim na boses. Tumango si Chinyu at sinabing, sige. Kung gayon kailangan mong mag-ingat. Walang ibang sinabi si Zuo Jing. Tumalikod siya at iniwan muli ang pamilya Zuo. Bumalik lang si Zuo Jing kinabukasan. Sabi niya na may malungkot na mukha, late pa rin tayo. Sinimulan na ng Great Elder ang operasyon. Tumingin si Chinyu kay Zuo Jing at naghintay para sa kanyang follow-up. Ipinagpatuloy ni Zuo Jing, inutusan ng dakilang elder na isara ang lahat ng teleportation array at mahigpit na imbestigahan ang lahat ng mga taong dumarating at umaalis. Ang lahat ng mga pangunahing lungsod sa South Province ay inilagay din sa ilalim ng surveillance. Kahit na ang paligid ng banal na kabisera ng lungsod ay pawang mga tao mula sa sekta ng Tianian. Desidido ang dakilang elder na alisin ka sa pagkakataong ito. Itinaas ni Zuo Jing ang kanyang ulo at tumingin kay Chinyu. Tumingin si Chinyu sa paligid at kalahating biro at kalahating seryosong sinabi, buti na lang, hindi nila alam na dito ako nagtatago. Gayunpaman, si Zuo Jing ay hindi kasing optimistiko ni Chinyu. Umiling siya at sinabing, hindi rin ligtas dito. Kailangan mong umalis ka agad sa South Province. Sa pagkakaalam ko, nagpadala na ang dakilang elder ng mga tao para tingnan ang sino mang may relasyon sa iyo. Habang nagsasalita siya, may biglang nagsalita sa labas. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Zuo Jing. Nagmamadali siyang tumingin kay Chinyu at sinabing, dali, pumunta sa cellar at magtago. Iniunat ni Zuo Jing ang kanyang palad at isang sinag ng liwanag ang lumiwanag. Ang sinag ng liwanag na ito ay tumuturo patungo sa isang tiyak na direksyon ng pamilya Zuo.
Si Chinyu ay hindi nang ahas na maging pabaya at nagmamadaling bumaril patungo sa reynang liwanag na iyon. Pagkatapos magmadali hanggang sa cellar, binuksan ni Chinyu ang pinto ng cellar at tumalon pababa. Ang cellar na ito ay mas malalim kaysa sa naisip niya. Paglupag niya ay may malakas na kalabog. Madilim ang paligid, walang liwanag. Sa kabutihang palad, si Chinyu ay may malungkot na mga mata ng Diyos, kaya nakikita niya ang lahat sa kadiliman. Sa labas, inilabas ni Zuo Jing ang kanyang espiritual na pakiramdam, na sumasakop sa higit sa kalahati ng pamilya Zuo. Maya-maya, dalawang figure ang lumakad mula sa hindi kalayuan. Sila ay dalawang magagandang figure na may pambihirang hitsura. Ang isa sa kanila ay si Li Yingying, na kilala ni Chinyu. Bakit ka nandito? Nang makita si Li Yingying, medyo nagulat si Zuo Jing. Ngumiti si Li Yingying at sinabing, ano ang mali? Hindi ba ako makakapunta? Umiling si Zuo Jing at sinabing, hindi, medyo nagulat lang ako. Pagkatapos sabihin iyon, dinala ni Zuo Jing si Li Yingying sa pavilion at umupo. Dahil walang katulong ang pamilya Zuo, kinailangan ni Zuo Jing na gawin ang lahat ng mag-isa. Nagbuhos siya ng isang tasa ng tsaa para kay Li Yingying at nakangiting sinabi, natatakot ako na may kinalaman ka sa iyong biglaang pagbisita. Si Li Yingying ay humigop ng tsaa, pagkatapos, sinabi niya sa malalim na boses, nabalitaan mo ba ang tungkol sa nangyari sa sekta ng Tianyan kamakailan? Ang dakilang elder ay tila nabaliw. Pinakilos niya ang halos lahat ng mga tao sa sekta ng Tianyan, pati na rin ang lahat ng mga lihim na kayamanan, at nangakong hahanapin si Chinyu. Sumagot si Zuo Jinjen, narinig ko lang ang tungkol dito. Isang beses na natin siyang nakilala. Malamang na magkagulo tayo. Mamaantong hininga si Li Yingying. Pagkatapos, sinabi niya na may nakatagong kapitan, akala ko ang Chinyu na ito ay isang promising talent na may walang limitasyong hinaharap. Sino ang nakakaalam na siya ay isang tanga? Dahil sa kanya, nagkagulo kami. Gaya ng inaasahan, ang mga henyo ay madaling mapatay. Kabanata 1423, ang panganib at pagkakataon ay magkakasamang nabubuhay. May bakas ng panghihinayang sa tono ni Li Yingying, ngunit hindi na itago ang panunuya sa kanyang mukha. Yingying, hindi madaling makahanap ng taong tapat sa iyo tulad nito, nakangiting sabi ni Zuo Jing. Sarcastic na sinabi ni Li Yingying, sincere. Ano ang ibig mong sabihin ng sincere? Ako, si Li Yingying, ay itinuturing na top-notch sa South Province anuman ang aking talento o background ng pamilya, tama. Don't tell me you want me to find a lowlife. Tila ayaw makipagtalo sa kanya ni Zuo Jing tungkol sa isyong ito, kaya iniban niya ang paksa at sinabing, well, wala naman itong kinalaman sa US. Bamantong hininga si Li Yingying bilang pagkilala at nagpatuloy, nga pala, pinaplano kong pumasok sa closed-door cultivation kamakailan. Kulang ako sa ilang mga halamang gamot, kaya't humiram ako ng ilan mula sa iyo pansamantala. Nasa cellar pa rin ang iyong mga halamang gamot, tama. Pagkasabi niyon, tumayo si Li Yingying at naglakad patungo sa cellar. Nagmamadaling hinailan ni Zuo Jing si Li Yingying at nakangiting sinabi, ipapadala ko sila sa iyo sa ibang araw. May kahinahinalang sinabi ni Li Yingying, maaari akong pumunta at kunin sila mismo. Bakit mag-abala? Paulit-ulit na umiling si Zuo Jing at sinabing, ipapadala ko sila sa iyo sa ibang araw. Tumingin si Li Yingying kay Zuo Jing pataas at pababa at sinabing pabiro, ano? May tinatago ka bang babae sa iyong cellar? Ngumiti si Zuo Jing at sinabing, sige, umorder lang ako ng pagkain. Kumain muna tayo. Ads by Pop Future. Pinigay ni Li Yingying ang kanyang mga kamay at sinabing, sige. Tandaan na ipadala ito sa akin. Ililista ko ang mga pangalan para sa iyo mamaya. Okay. Hindi napigilan ni Zuo Jing na gumaan ang pakiramdam. Tuldok. Sa cellar. Lumibot ang mga mata ni Chinyu. Nagulat siya nang makitang maraming kayamanan ang nakatago sa malaking cellar na ito. Hindi lamang nagkaroon ng hindi mabilang na mga spirit coins, money card, medicinal herbs, ngunit mayroon ding napakaraming top-notch magic treasures. Sa ilang sandali, maging si Chinyu ay nasilaw sa nakasisilaw na hanay ng mga kayamanan. Napatulala siya.
Napakaraming kayamanan, ano lang ang background ng Zuo family na ito. Hindi napigilan ni Qin Yu na malunok ang kanyang laway. Ang mga kayamanan na taglay ni Zuo Jing ay higit na lumampas sa imahinasyon ni Qin Yu. Pinakamahalaga, alam ng langit kung ito ang dulo ng malaking bato ng yelo. Ang ama ni Zuo Jing ay nasa return to void stage noong siya ay nabubuhay pa. Marahil, siya ay dating isang napakaluwalhating pamilya. Ang ganitong pamilya ay natural na nag-iwan ng hindi mabilang na kapangyarihan. Ads by Pop Future. Marahil ito ay dahil sa kadahilanang ito kaya si Zuo Jing ay nakapagtago ng napakaraming kayamanan. Nakakalungkot na walang buhay chi. Napabuntong hininga si Qin Yu. Kung nakuha niya ang life chi, hindi niya kailangang magtago ng ganito. Kung pag-uusapan, medyo ambisyoso si Zuo Jing. Talagang pinayagan niya si Qin Yu na magtago sa ganoong lugar. Hindi ba siya natakot na samantalahin ni Qin Yu ang pagkakataon na nakawin ang lahat ng kayamanan? Walang magawang umiling si Qin Yu. Huminga siya ng malalim at naramdaman ang masaganang espiritual na enerhiya na nagmumula sa paligid. Hindi nito maiwasang makaramdam ng bakas ng pananabik kay Qin Yu. Lumipas ang oras at unti-unting nagdilim ang langit. Si Li Yingying, na kumain at uminom ng kanyang busog, sa wakas ay umalis sa lugar na ito. Dumating si Zuo Jing sa cellar. Itinaas niya ang kanyang kamay at bumulong sa mahinang boses, at isang marka ang agad na namuo sa kanyang harapan. Habang nahulog ang marka, dahan-daang bumukas ang pasukan ng cellar. Kuya Qin, lumabas ka, sabi ni Zuo Jing kay Qin Yu. Napaungol si Qin Yu bilang pasasalamat. Nanginginig ang kanyang mga paa, at tumalon siya palabas ng cellar. Ads by Pop Future. Brother Zuo, salamat sa pagsama sa akin sa panahong ito. Plano kong umalis pansamantala, sabi ni Qin Yu kay Zuo Jing. Bahagyang kumunat ang noo ni Zuo Jing at sinabing, Brother Qin, bakit mo ginagawa ito? Bagamat ang aking lugar ay hindi isang pangmatagalang lugar, hindi ko dapat mahanap ang lugar na ito sandali. Kuya Qin, maaari kang manatili ng ilang araw pa para makaisip ako ng paraan para sa iyo. Mapait na ngumiti si Qin Yu at sinabing, hindi na kailangan, kapatid na Zuo. Pinuproblema kita sa panahong ito. Hindi ko kayang ipagpatuloy ang pagkaladkad sa iyo pababa. Narinig ko ngayon lang ang usapan ninyo ni Li Yingying, kaya, mas mabuting umalis na ako. Mapait na ngumiti si Zuo Jing at sinabing, Brother Qin, masyado kang maraming iniisip. Bigyan mo ako ng ilang araw, makakaisip ako ng paraan. Bagamat hinimok siya ni Zuo Jing na manatili, pinilit pa rin ni Qin Yu na umalis. Nang makita ito, tumango lang si Zuo Jing at sumang-ayon. Brother Qin, saan mo balak pumunta kapag umalis ka sa Zuo family? Tanong ni Zuo Jing. Sinabi ni Qin Yu sa malalim na boses, pumunta sa Green Rock Forest. Mas ligtas para sa akin doon. Tumango si Zuo Jing at sinabing, ang Green Rock Forest ay isang lugar kung saan magkakasamang nabubuhay ang panganib at pagkakataon. Kung ikaw ay mapalad, maaari mong mahanap ang puwersa ng buhay na gusto mo. Tumango si Qin Yu at sinabing, nagtatrabaho ako noon sa Hunter Organization. May karanasan na ako. Ngumiti si Zuo Jing at sinabing, bukod sa organisasyon ng Hunter, marami ring hindi espesyal na tao ang magkasamang pumunta sa Berdeng Rock Forest. Minsan na akong nakapunta doon. Sa puntong ito, ikinaway ni Zuo Jing ang kanyang kamay at sinabing, kalimutan mo na ito, huwag na nating pag-usapan ito. Kuya Qin, mag-ingat ka lang. Kung mayroon akong magandang balita, tiyak na sasabihin ko sa iyo. Maraming salamat. Yumuko si Qin Yu at sinabi. Aalis na si Qin Yu, biglang tinawag ni Zuo Jing si Qin Yu. Mabilis niyang naabutan, at pagkatapos ay kumuha ng token mula sa Spatial God Tool. Brother Qin, hanggat crush mo ang token na ito, mararamdaman ko ang lokasyon mo. Katulad din, kung durugin ko ang token sa kamay ko, malalaman mo rin ang lokasyon ko, sabi ni Zuo Jing. Kung may balita man ako, dudurugin ko agad ang token. Sa oras na iyon, dudurugin mo rin ang token sa iyong kamay, at hahanapin kita ayon sa iyong lokasyon. Kabanata 1424, Isang alamat, Shanghai, 1.
Si Zuo Jing ay napakabait kay Chinyu, kaya natural na nagpapasalamat si Chinyu. Inalis niya ang token, Yumoko, at sinabing, Brother Zuo, lagi kong tatandaan ang pabor na ito. Pagkatapos magpaalam kay Zuo Jing, sinamantala ni Chinyu ang gabi upang magmadali sa Qingyan Forest. Sa daan, nakita ni Chinyu ang hindi mabilang na mga gwardya sa hangganan na naghahanap sa kanya. Sa kabutihang palad, ang pamamaraan ng paggalaw ni Chinyu ay maliksi. Bilang karagdagan, ang sekta ng Heavenly Cloud ay walang ganoon karaming tao, kaya matagumpay na nakabrowse si Chinyu sa mga lungsod. Hindi ako makakapunta sa alinman sa mga lungsod, malamig na sabi ni Chinyu. Bawat lungsod ay may bantay sa hangganan. Kapag nakapasok ang isa, napakahirap na lumabas. Sa daan, nagmamadaling tumakbo si Chinyu patungo sa Qingyan Forest na naglalakad. Matapos maglakbay ng ilang araw, hindi pa rin siya kalayuan sa Qingyan Forest. Isang araw, habang papunta si Chinyu, bigla niyang napansin ang ilang figure sa kalangitan. Isang malakas na aura ang kumalat. Mga ad ng Pop Future. At sa ibaba, maraming tao ang nagkukumpulan dito. Inangat nila ang kanilang mga ulo at tinitigan ang eksenang ito. Si Chinyu ay orihinal na ayaw sumali sa kasiyahan, ngunit ang kanyang kuryosidad ay higit sa kanya. Bukod sa pisikal at mental na pagod, sinamantala niya ang pagkakataong magpahinga. Sa makatuwid, nakahanap si Chinyu ng isang lugar na malayo sa karamihan at umupo. Inangat niya ang ulo niya para tumingin sa langit at nakita niya ang isang matangkad na lalaki na nakatayo sa harap ng tatlong tao. Nakamaskara ang lalaking ito, kaya hindi malinaw ang kanyang mukha. Kahit na pinigilan niya ang kanyang aura, ramdam pa rin niya ang walang kapantay na ugali sa kanyang katawan. Lalong makapangyarihan ang tatlong taong nasa harapan niya. Ang kanilang mga katawan ay naglalabas ng napakalakas na pagbabago-bago, at ang espasyo sa kanilang paligid ay bumabagsak. Mayroon pa ring makapangyarihang mga tao sa South Prefecture. Hindi napigilan ni Chinyu na medyo mamangha nang makita niya ito. Ang lakas ng tatlong taong ito ay malamang na nasa huling yugto ng Major Power Realm. Kung ikukumpara sila sa unang nakatatanda, hindi sila gaanong mababa. Ang South Prefecture ay hindi isang lugar na dapat mong puntahan. Ikaw ay nasusunog, pumapatay, at nanlolob sa South Prefecture. Sa tingin mo ba ay walang mga tao sa South Prefecture? Malamig na sabi ng lalaking nakamaskara. Nang marinig ito ng tatlong tao ay hindi nila maiwasang mapangiti. Ginagawa ito ng lahat para mabuhay. Huwag mong gawing marangal ang iyong sarili. Kung aalis ka ngayon, baka iligtas ko ang iyong buhay, sabi ng lalaking nakamaskara sa malalim na boses. Haw. Walang kahihiyang pagmamalaki. Pabayaan ang isang maliit na rehiyon sa timog, kahit sa buong rehiyon ng Li, tayong tatlo ay hindi kailanman natakot sa sinuman. Sigaw ng kabilang partido. Mga ad ng Pop Future. Ngayon, ipakikita ko sa iyo ang kakayahan ng tatlong magkapatid. Pagkatapos ng malakas na sigaw, sumiklab ang malaking labanan sa isang iglap. Isang nakakatakot at nakakagulat na ningning ang bumungad sa kanilang tatlo. Ang ningning na iyon ay parang kabilugan ng buwan habang umaalingaw-ngaw sa lahat ng direksyon. Agad na nakaramdam ng matinding pressure ang mga manunood sa ibaba. Ang ilan ay lumuhad sa lupa sa lugar, ang kanilang mga katawan ay nagbitak habang sumusuka ng dugo. Nang makita ito ni Chinyu, hindi niya maiwasang mamatla sa takot. Lumakas ang nakakatakot na aura. Malamang na hindi ito mababa sa unang elder. Sa katunayan, ito ay mas malakas pa ng ilang beses. Sa sandaling ito, kumilos ang lalaking nakamaskara. Itinaas niya ang kaliwang kamay para protektahan ang mga tao sa ibaba. Ang kanyang kanang kamay ay naging isang kamay na kutsilyo habang siya ay laslas patungo sa sinag ng liwanag. Sa sandali ng pakikipag-ugnay, ang kalangitan ay naging isang malawak na kalawakan ng puti. Sa isang maikling sandali, ang tatlong tao ay nahulog mula sa kawalan at patuloy na dumura ng dugo. Sa kabilang banda, ang lalaking nakamaskara ay talagang hindi nasaktan. Nakatayo pa rin siya sa himpapawid, malamig na nakatingin sa tatlong tao. Ang tatlo sa kanila ay natural na hindi uupo at maghintay sa kamatayan. Inipon nila ang kanilang lakas at muling sumugod. Ilang sandali, napuno ng mga pagsabog ang langit.
Ang lalaking nakamaskara ay nakikipaglaban sa kanilang tatlo mag-isa. Hindi naman siya dehado. Sa katunayan, pinipigilan niya silang tatlo ng isang ulo. Pinabati kita. Panalo ka ng 200 piso. Mga ad ng Pop Future. Lubhang kaawa-awa ang hitsura nilang tatlo, habang ang lalaking nakamaskara ay mukhang kalmado at nakolekta. Habang tumitingin si Chin Yu sa kanya, lalo siyang nabigla. Sino ba itong lalaking nakamaskara? Mayroon ba talaga siyang ganoong kakayahan? Ang kakayahan ng taong ito ay malamang na hindi mas mababa sa Wen Wanye o kahit na walang katulad na sayaw, naisip ni Chin Yu sa kanyang sarili. Upang makalaban ng tatlong eksperto ng ganoon kadali, sapat na upang patunayan na ang kanyang lakas ay higit pa sa 3 taong ito. Ang lalapit ni Chin Yu, mas lumalapit siya. Hindi nagtagal, dumating siya sa gitna ng karamihan ng mga nanunood. Sino ang mga taong iyon? Tinapik ni Chin Yu ang katabi niya at nagtanong. Ang lalaking nasa tabi niya ay sumulyap kay Chin Yu at sinabing, hindi ko alam kung saan nanggaling ang 3 taong iyon. Tinunog, pinatay, ninakawan, at pinatay nila ang hindi mabilang na tao. Sila ang mga unang klaseng manggagawa ng kasamaan. Tumango si Chin Yu at nagpatuloy sa pagtatanong, paano ang nakasuot ng maskara? Ang kanyang kakayahan ay tila pambihira. Nang marinig ito ng lalaki, medyo nagulat na sinabi ng lalaki, hindi mo siya kilala. Siya ang sikat na alamat ng rehiyon sa timog, Shanghai. Siya si Shanghai. Shanghai mula sa alamat ng 3 baliw at 3 natatangi. Hindi maiwasan ni Chin Yu na mabigla. Hindi niya inaasahan na makikilala niya si Shanghai dito. Oo, matagal na silang hinahanap ni Shanghai sa kanilang tatlo. Sa wakas ay nakilala ko sila ngayon dito. Tumango ang lalaki. Pagkatapos, biglang napansin ng lalaki ang hitsura ni Chin Yu. Kumunat ang noo niya at sinabing, bakit parang pamilyar ka? Mabilis na ibinaling ni Chin Yu ang kanyang mukha sa gilid at sinabing, I have a common face. Normal lang na magmukhang pamilyar. Ipagpapatuloy pa lang ng lalaki ang pagtatanong, ang 3 tao ay nahulog mula sa himpapawid at bumagsak sa lupa. Bago pa makapag-react ang mga tao, naihampas na ni Shanghai ang isang malaking palad mula sa hangin. Kabanata 1425, nagtatrabaho para sa Heavenly Cloud Sect. 1. Dumating ang palad na iyon sa isang iglap, na hindi nagbigay ng oras para sa sinumang makapag-isip. Nang tatayo na silang tatlo, nabasag sila sa meat paste, hindi man lang mailabas ang kanilang espiritual na mga pandama. Ang mga tao sa gilid ay nagpalakpakan at naghiyawan, habang ang puso ni Chin Yu ay puno ng pagkabigla. Anong uri ng pamamaraan ito? Sa pagharap sa 3 buhay na mas malakas pa sa unang elder, pinatay niya sila sa isang iglap. Ang Shanghai na ito ay malamang na mas malakas pa kaysa kay Juo. Lihim na nabigla si Chin Yu sa kanyang puso. Gaya ng inaasahan na tawaging isang alamat, talagang hindi dapat maliitin ang kanyang lakas. Sa ganitong uri ng lakas, malamang na sapat na ito para makipaglaban sa sekta ng Tianian. You deserve to die. Tiningnan ni Shanghai ang 3 bangkay at malamig na sinabi. Pagkatapos, inilahad niya ang kanyang palad, at isang sinag ng liwanag ang bumagsak sa katawan ng 3 tao. Ang mga katawan ng 3 tao ay agad na nawala ng walang bakas. Salamat, Master Shanghai, sa pagligtas sa amin. May gustong lumuhod, ngunit ay nalalayan siya ng espiritual na enerhiya ni Shanghai. Tumingin siya sa karamihan, at nawala ang malamig na aura, napalitan ng hindi maipaliwanag na init, na para bang siya ang kapitbahay. Mga ad ng Pop Future. Itinaas niya ang kanyang mga kamay sa karamihan at sinabi, ito ang dapat kong gawin, hindi na kailangang maging magalang. Sa pagtingin kay Shanghai na nakikipaglaban sa lahat, hindi maiwasan ni Chin Yu na mabigla. Anong klaseng tao ito? Hindi lang siya nagkaroon ng kakaibang kakayahan, ngunit mayroon din siyang mentalidad na hindi kayang ikumpara ng mga ordinaryong tao. Malamang na ang lakas ng taong ito ay mas malakas pa sa inaakala. Bakit nakamaskara ang Shanghai na ito? Tanong ni Chin Yu sa katabi niya. Paano ko malalaman? Anyway, mula nang dumating siya sa South Province, lagi siyang nakamaskara. Kahit saan may mga taong nang-aapi sa mga karaniwang tao, may bakas ng bayaning si Shanghai.
Tumawa ang kabilang partido. Napaungol si Qin Yu bilang pasasalamat. Para sa gayong bayani, si Qin Yu ay natural na mayroong paghanga sa kanyang puso. Hindi pagmamalabos na sabihin ang hindi naisip ng tao na maging isang bayani na nagligtas sa pagdurusa at nagligtas sa pagdurusa. Hindi na nanatili si Qin Yu. Kahit na gusto niyang puntahan at kamustahin si Xiaohai, sensitibo pa rin ang kanyang pagkakakilanlan, kaya sa huli, pinili pa rin niyang magpatuloy sa pagsulong. Medyo malayo pa ang Qingyan Forest mula dito. Tulad ng sinabi ni Zuo Jing, maraming tao ang pumunta sa Qingyan Forest. Ilang dosenang bituin ang layo mula sa Qingyan Forest, may mga relay station, tea house, at iba pang lugar. Maraming tao ang umiinom ng tsaa at nagkukwentuhan sa tea house. Sa mga taong ito, may mga kabataang nakadamit ng magagandang damit, at mayroon ding malalakas na lalaki na nakasuot ng punit-punit na damit. Ads by Pop Future. Ang mga kabataang ito ay halos mga young masters mula sa mga aristokratikong pamilya na nagpunta rito upang magsanay. Kung tungkol sa mga malalakas na lalaki, sila ay narito para maghanap buhay. Nakahanap si Qin Yu ng tea house at nag-order ng isang tasa ng tsaa. Balak din niyang magpahinga. Tinadya niyang maghanap ng medyo tahimik na tea house at umupo para hindi makilala. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos umupo si Qin Yu, nagkaroon ng kaguluhan sa labas. Nilinggan niya ang kanyang ulo at nakita niya ang isang lalaking nakasuot ng maskara na papasok. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Xiaohai. Ang kanyang hitsura ay natural na umaakit sa hindi mabilang na mga tao. Bahagyang kumunat ang noo ni Qin Yu. Agad niyang inilagay ang pera sa mesa at nagplanong umalis. Ngunit sa sandaling ito, natuklasan ni Xiaohai si Qin Yu. Pinalaki niya si Qin Yu at sinabing, "Little brother, we meet again." Nagulat si Qin Yu. Agad niyang itinaas ang kanyang mga kamay kay Xiaohai at sinabing, "Pagbati, bayaning Xiao." Itinaas ni Xiaohai ang kanyang kamay sa balikat ni Pat Qin Yu at sinabing, "Dahil maaari tayong magkita, ito ay dapat na tadhana. Maari ba tayong maupo at mag-iinuman ng magkasama? Pinabati kita. Panalo ka ng 200 piso. Mga ad ng Pop Future. Bahagyang bumantong hininga si Qin Yu sa kanyang puso. Napakalinaw na nakilala siya ng Xiaohai na ito at narinig ang tungkol sa bagay sa pagitan niya at ng sekta ng Heavenly Cloud. Kung hindi, paano niya ito maaalala pagkatapos lamang ng isang pagkikita? Kung gayon ay magalang kung tatanggapin ang iyong kahilingan. Yumuko si Qin Yu at agad na umupo sa gilid ni Xiaohai. Biyaya man o sumpa, hindi niya ito maiiwasan. Si Qin Yu ay hindi masyadong nag-isip tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, ang pagharap sa isang tulad ni Xiaohai, kahit na si Qin Yu ay may mahusay na kakayahan, hindi siya makakatakas. Sa pag-iisip nito, binitawan ni Qin Yu ang kanyang bantay. Nagkusa siyang magtanong, "Hero Xiao, sino ang 3 taong iyon ngayon?" Nang marinig ito, hindi napigilan ni Xiaohai na mapabuntong hininga at sinabing, "Malamang nanggaling sila sa hilaga." Ang hilagang lupain. Kumunat ang noo ni Qin Yu. Ang hilagang lupain ay napakalayo mula sa katimugang rehiyon. Paano sila nakarating dito? Sinabi ni Xiaohai, malamang na ang mga taong katulad nila ay nakagawa ng mahahalagang krimen sa hilagang lupain at nagpalipat-lipat upang gumawa ng mga krimen. Kaya naman pumunta sila sa Southern Region. Siyempre, hindi ko magagarantiya na hindi sila ipinadala ng Master of the Northern Lands. Sinabi ni Qin Yu sa malalim na boses, hindi ba ang katimugang rehiyon at ang hilagang lupain ay dapat na lumayo sa daan ng isa't isa? Hindi, nagkakamali ka. Umiling si Xiaohai. Sa ibabaw, mukhang ganoon, ngunit sa katotohanan, mayroong walang katapusang mga salungatan sa dilim. Lahat ay gustong magkabit sa isa't isa. Pero, sa pagitan ng Southern Prefecture at ng hilagang lupain, dapat may mga sagabal din, tama. Katulad ng Southern Prefecture at Western Ridge, hula ni Qin Yu. Napangiti si Xiaohai at sinabing, marami kang alam. Tama. Mayroon ding mga sagabal sa pagitan ng Southern Prefecture at hilagang lupain, ngunit sinasabing ang mga sagabal sa pagitan ng 5 rehiyon sa paglipas ng mga taon ay unti-unting lumiliit. Maya-maya, sila ay ganap na magkakapatong.
Pagdating ng oras na iyon, natatakot ako na walang makakatakas maliban sa Thunder Academy, sabi ni Xiao Hai. Biglang natauhan si Qin Yu. Ang konseptong ito ay halos kapareho ng konsepto ng isang bansa sa mundo. Kung ganoon, ikaw ay itinuturing na nagtatrabaho para sa Heavenly Cloud Sect. Biglang nanambalik si Qin Yu. Kabanata 1426, muling pagpasok sa Qingyan Forest 1. Natigilan sandali si Xiao Hai bago siya tumawa ng malakas, sa tingin mo nagtatrabaho ako para sa Heavenly Cloud Sect. Sinabi ni Qin Yu, hindi ba ang Heavenly Cloud Sect ang namamahala sa Southern Region ngayon? Kung tutulungan mo silang alisin ang mga dayuhang lupain, hindi ba't pareho iyon sa pagtatrabaho para sa Heavenly Cloud Sect? Umiling si Xiao Hai at sinabing, nagkakamali ka. Hindi alintana kung ito ay digmaan sa pagitan ng mga sekta o pagbabago sa pagitan ng mga rehiyon, ang mga nagdurusa ay ang pinakamababang antas ng mga magsasaka at ordinaryong tao. Sa makatuwid, dapat nating subukan ang ating makakaya upang wakasan ang ganitong uri ng mahusay na digmaan. Sinabi ni Qin Yu sa malalim na boses, ito na ang gininto ang panahon, at mayroong walang katapusang mga henyo na umuusbong. Hindi maiiwasan ang isang mahusay na digmaan. Kung gayon, kaya ang dumating ang araw na ito mamaya, sabi ni Xiao Hai. Tumango si Qin Yu. Naunawaan niya ang mabuting hangarin ni Xiao Hai. Hanggat hindi siya nagtatrabaho para sa sektang Heavenly Cloud, ito ay mabuti. At least hindi niya banta ang sarili niyang kaligtasan. Kung tungkol sa kung ano ang mangyayari sa hinaharap, walang sino man ang makakapag-isip. Little brother, naghahanda ka bang pumunta sa Qingyan Forest? Tanong ni Xiao Hai. Napabuntong hininga si Qin Yu at sinabing, may gusto akong mahanap. Mga ad ng Pop Future. Hindi na nagtanong pa si Xiao Hai. Tinapik lang niya ang balikat ni Qin Yu at sinabing, kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang sa akin. Bagamat iyon ang nangyari, hindi kailanman nagustuhan ni Qin Yu na humingi ng tulong, kaya't ikinulong niya ang kanyang mga kamay at sinabing, maraming salamat, Senior Xiao Hai. Ang grupo ng mga tao ay uminom ng tsaa at kumain ng ilang pagkain bago umalis. Hindi sila kalayuan sa Qingyan Forest, halos 10 bituin lang ang layo. Sa gabi, sumugod si Qin Yu sa paligid ng Qingyan Forest. Gaya ng sinabi ni Zuo Jing, mas maraming tao ang nagtipon dito kaysa sa inaasahan. Maraming kabataan ang nagbuo ng mga grupo at nakatayo doon at nagtalakay ng isang bagay. Mayroon ding ilang mga tao na naghihintay sa malapit upang magtipon ng mga tao at magtungo sa Qingyan Forest ng magkasama. Nakahanap ng pwesto si Qin Yu at tumingin sa Qingyan Forest. Napakadilim at sa gabi, tila mas madilim at mas misteryoso. Maraming hindi espesyal na tao ang nagtipon ng mga tao sa malapit. Nang bumagsak ang kanilang mga tingin kay Qin Yu, umiling sila. Obviously, kahit na nagtitipon sila ng kanilang mga tauhan, kailangan pa rin nila ng malalakas na kasamahan. Ang mga taong tulad ni Qin Yu, na walang pagbabago sa espiritual na enerhiya sa kanyang katawan, ay natural na hindi tinatanggap. Ads by Pop Future. Ang grupong ito ng mga tao ay nagtipon-tipon dito at walang kahit katiting na intensyon na tumuntong sa Green Rock Forest. Si Qin Yu ay medyo naguguluhan. Casual siyang naglakad patungo sa isang hindi espesyal na karakter at sinabing, ano pa ang hinihintay mo? Bakit hindi ka pa umaalis? Sumulyap kay Qin Yu ang hindi dalubhasa at sinabing, malapit nang magdilim ang langit. Ang pagpasok sa Green Rock Forest sa gabi ay isang lubhang mapanganib na bagay. Ang lahat ay naghihintay sa umaga. Nagulat na sabi ni Qin Yu, ang Green Rock Forest sa gabi ay lubhang mapanganib. Bakit hindi ko alam ito? Sa tingin ko ito ang unang pagkakataon mo dito, tama ba? Pinalaki ng hindi espesyal na laki si Qin Yu at pagkatapos ay sinabi, maging ang organisasyon ng mga mangangaso ay susubukan na iwasang makapasok sa berdeng kagubatan ng bato sa gabi, pabayaan tayo. Lalong nagulat si Qin Yu. Matagal na siyang nasa Hunter Organization, ngunit hindi pa niya narinig ang panuntunang ito. Gayunpaman, sinabi ni Guanzu ang noon na ang berdeng kagubatan ng bato ay napakalaki, at nasa maliit na lugar lamang sila. Marahil ay iba ang lugar na ito sa organisasyong mangangaso kung saan tinuluyan ni Qin Yu noon.
Para sa kapakanan ng kaligtasan, nagpasya si Chinyu na maghintay hanggang madaling araw bukas bago umalis, kung sakaling may mangyari na hindi inaasahan sa oras na ito. Pagsapit ng gabi, mas lumalamig ang paligid. Sa Green Rock Forest, ang mga dagindong ng mga demonyong hayop ay maririnig paminsan-minsan, at maging ang tunog ng pagkabasag ng lupa ay maririnig. Ang ganitong kaguluhan ay hindi maiwasang maakit ang atensyon ng maraming tao. Pinabati kita. Panalo ka ng 200 piso. Mga ad ng Pop Future. Hindi maiwasan ni Chinyu na tumingin sa kailaliman ng Green Rock Forest. Isinaaktibo niya ang mapanglo na mata ng Diyos at diretsong tumingin sa berdeng kagubatan ng bato. Sa ilalim ng tingin ng mapanglo na mata ng Diyos, ang mga demonyong hayop na ito sa kadiliman ay walang mapagtatagwan. Tulad ng sinabi ng itinerant cultivator, ang mga demonyong hayop sa kadiliman ay lumitaw na mas manek, at ang pagbabago-bago ng kanilang mga aura ay mas nakakatakot. Mukhang iba ang lugar na ito sa lugar ni Guanzuang, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Masyadong malaki ang Green Rock Forest. Tinakop nito ang halos buong paligid ng banal na rehiyon. Walang nakakaalam kung ano ang nakatago sa kailaliman ng Green Rock Forest. Dahil hindi siya pupunta, nagpasya si Chinyu na humanap ng lugar na makapagpahinga. Sa sandaling ito, isang lalaking magsasaka ang lumakad mula sa hindi kalayuan. Tinapot niya ang balikat ni Chinyu at sinabing, "Kaibigan, nag-iisa ka rin ba?" Sumulyap si Chinyu sa kanya at tumango. "Oo, ano ang mali?" Ngumiti ang magsasaka at sinabi, "Sa tingin ko ay hindi ka masyadong malakas. Delikado ang pumasok sa berdeng kagubatan ng bato na mag-isa. Bakit hindi ka sumama sa amin? Kaya nating alagaan ang isa't isa." Ibinuko ni Chinyu ang kanyang bibig at tatanggi na sana nang may ilang tao na lumapit. "Tingnan mo, ito ang aming koponan," sabi ng magsasaka. Tiningnan ni Chinyu at nakitang 4 lang ang tao sa tinatawag na team na ito. Bukod dito, hindi sila masyadong malakas, at ang kanilang mga aura ay medyo ordinaryo. "Ano, ang mga cultivations mo?" Sinubukang itanong ni Chinyu. Sinabi ng binata, "Lahat tayo ay nasa Nascent Soul Realm. Ako ang nagpasimula, at ang pinakamalakas na tao sa aming team. Ngayon, nakapasok na ako sa tuktok ng Nascent Soul Realm." "Pick of the Nascent Soul Realm," bulong ni Chinyu sa mahinang boses. "Sa iyong mga cultivations, hindi ba't ang panganib na makapasok sa Green Rock Forest ay napakahusay?" Nakakunot ang noo ni Chinyu at sinabi. Ngumiti ang binata at sinabing, "Lahat ay nagsisikap na maghanap buhay. Hindi ba't pareho kayo?" Kabanata 1427, Magkakaibang koponan isa. Ibinuko ni Chinyu ang kanyang bibig ngunit hindi alam kung paano pabulaanan. Nag-isip siya sandali at sinabing, "Sige, samahan na kita." Baka sa tuwa ang mukha ng binata at mabilis niyang sinabi, "Ako si Liaoya, palayaw na Fangya." "What about you? Yu Qin?" Random na gumawa ng pangalan si Chinyu. Ngumiti si Fangya at sinabing, "Okay, Yu Qin, welcome to join us." Naisip ni Chinyu sa kanyang sarili, kukunin ko na lang ito bilang isang mabuting gawa. Wala akong ibang mapupuntahan ngayon. Sa pagkakataong ito, iisa lang ang layunin ni Chinyu sa pagpasok sa Berdeng Rock Forest, at iyon ay ang lumilipad na gagamba. Hanggat nahanap niya ang lumilipad na gagamba, may pagkakataon na makuha ang puwersa ng buhay nito. Kung mahahanap niya ang lumilipad na gagamba, hindi kumpiyansa si Chinyu. Mayroong hindi bababa sa 12-dosenang maliliit na grupo sa malapit. Ang ilan sa kanila ay nilagyan ng mag-agarang kagamitan. Hindi lamang mayroon silang mga tagapaglingkod ng kanilang mga angkan, ngunit mayroon din silang mga pambihirang mahiwagang artifact. May ilang tao rin na walang anuman at umasa sa kanilang swerte para ipagsapalaran ang kanilang buhay. "Madalas ka bang pumasok sa Green Rock Forest?" Tanong ni Chinyu kay Fang. Ngumuso si Fang at sinabing, "Sa pangkalahatan, pumapasok ako ng ilang beses sa isang taon." Mga ad ng Pop Future. Kung gayon, bakit hindi mo piniling sumali sa organisasyon ng mga mangangaso? Hindi ba't mas ligtas iyan? Nagdududang tanong ni Chinyu.
Bumontong hininga si Fang Fang at sinabing, sinubukan ko, ngunit hindi ako nakapasa sa pagsusulit ng organisasyon ng Hunter, kaya maaari lang akong lumabas at gawin ito ng mag-isa. Puno ng pasasalamat si Chinyu. Ito ay may katuturan. Naranasan ni Chinyu ang pagsusuri ng Hunter Organization. Napatay niya ang isang nangungunang demonyong hayop upang patunayan ang kanyang sarili bago siya magkaroon ng pagkakataong sumali. Sa kakayahan ni Fang Fang, napakahirap para sa kanya na makapasa sa assessment. Habang lumalalim ang gabi, napagkasunduan ang ilang makapangyarihang koponan pagkatapos ng isang gabi ng negosasyon. Para sa mga maliliit na koponan tulad ni Fang Fang at ang iba pa, walang sino man ang nagbigay pansin sa kanila. Ang makapagtipon ng 5 tao ay limitasyon na. Nang gabing iyon, nahigis si Chinyu sa lupa, hindi man lang inaantok. Ang tanging naiisip niya ay kung paano makukuha ang life force sa lalong madaling panahon. Bago siya dumating sa banal na rehiyon, hindi naisip ni Chinyu na magiging napakabihirang ng vital energy. Sa isang kisap mata, siya ay nasa banal na rehiyon sa loob ng ilang buwan, ngunit ang paglilinang ni Chinyu ay hindi bumuti. Kahit na ang lakas ni Teng ay halatang tumaas, ngunit ang paglilinang ni Chinyu ay tumigil. Kung makikilala ko ulit si Changmang at ang iba pa, natatakot akong maiwan ako ng malaking margin. Hindi napigilan ni Chinyu ang buntong hininga. Hindi niya alam kung anong klaseng kaharian ang napuntahan ng batch ng mga henyo mula sa Earth. Tuldok tuldok tuldok, mga ad ng Pop Future. Kinabukasan. Nagliwanag pa lang ang langit nang magsimulang kumilos ang mga taong patungo sa Qingyan Forest. Yuchin, bilasan mo at bumangon. Kailangan na nating umalis, utos ni Fang Ya. Dahan daw ang bumangon si Chinyu mula sa lupa. Nag-inat siya at sinabing, tara na. Tumango si Fang Ya at inakay si Chinyu at ang iba pa patungo sa Green Rock Forest. Sa oras na ito, maraming tao na ang nakatuntong sa berdeng kagubatan ng bato. Si Chinyu at ang iba ay isa lamang hindi nakikitang grupo ng mga tao sa tide na ito. Yuchin, ito ang unang pagkakataon mong makapasok sa Green Rock Forest. Kailangan mong makinig sa aking mga pagsasaayos mamaya. Kung hindi, hindi ko magagarantiya ang iyong kaligtasan, paalala ni Fang Ya kay Chinyu habang nasa daan. Hindi masyadong nagsalita si Chinyu at tumango lang bilang pagsang-ayon. Hindi nagtagal, ang grupo ng mga tao ay nakapasok na sa Qingyan Forest. Napakalaki ng kagubatan ng Qingyan. Matapos maglakad ng ilang sandali, nawala sa paningin ang grupo ng mga tao. Unti-unting nanlamig ang paligid, at unti-unti ring kinakabahan ang ekspresyon ni Fang Ya. Mukhang maayos naman si Chinyu. Pinag-cross niya ang kanyang mga braso sa likod ng kanyang ulo at naghum ng kaunting himig. Kumunot ang noo ni Fang Fang nang makita niya ang nakaka-relax na ekspresyon ni Chinyu, ngunit hindi siya umimik. Habang lumalalim sila sa berdeng kagubatan ng bato, unti-unting naging malamig ang aura sa kanilang paligid. Sa dilim, pinakanak ang maririnig ang mahinang ungol ng mga mababangas na hayop. Pinabati kita. Panalo ka ng 200 piso. Mga ad ng Pop Future. Dahil dito, nagbago ang mukha ni Fang Fang at ng iba, at tumindig ang kanilang mga balahibo. Unti-unting bumagal ang kanilang mga yapak. Kinakabahang tumingin si Fang Ya sa paligid, at patuloy na tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Mag-ingat ka. Sa sandaling ito, biglang sumigaw si Fang Ya sa alarma. Isa-isa, ang Scarlata at malamig na mga tingin ay nakatutok kay Chinyu at sa iba pa sa dilim. Nagmamadaling naglabas ng kutsilyo si Fang Ya at ibinigay kay Chinyu. Yuchin, mag-ingat ka. Kinakabahang sabi ni Fang Ya. Maya-maya, dahan daw ang lumabas ang isang figure mula sa dilim. Ito ay isang dosenang o napakalaking lobo. Ang kanilang balahibo ay parang bakal, nakatayo ng tuwid at nakakapanghina ng buto. Isang mahinang ungol ang umalangaw-ngaw sa tenga ng lahat, na para bang binabalaan sila. Umuungol. Sinabayan ng galit na dagindong, agad na sinunggaban ng 12-dosenang lobo ang lahat. Si Fang Fang at ang iba pa ay hindi nang ahas na maging pabaya. Hawak nila ang matalim na talam sa kanilang mga kamay at nagsimulang makipaglaban sa mga lobo. Hinawakan ni Chinyu ang mahabang talam sa kanyang mga kamay at umakyat din para salubungin sila.
Sa kabutihang palad, ang lakas ng Wolfpack na ito ay hindi itinuturing na malakas. Sa sama-samang pagsisikap ng iilan sa kanila, hindi nagtagal at napugutan lahat ang 12-dosenang lobo. Ang masangsang na amoy ng dugo ang bumalot sa paligid. Si Fang Fang at ang iba pang katawan ay nabahira ng dugo. Pinalibutan nila ang mga bangkay ng iilang lobong ito at sinuri sila, ngunit wala silang nakitang anumang kayamanan. Sayang naman. Bumantong hininga ang isang tao. Sinabi ni Fang Fang sa malalim na boses, ito ang pinakamababang grado ng demonyong hayop. Kung hindi, hindi natin ito magagawang madali. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin si Fang Fang kay Qin Yu at ngumiti, Yu Qin, ito ang unang pagkakataon mong manghuli. Ano ang nararamdaman mo? Kabanata 1428, Vajra Ant 1. Napangiti si Qin Yu at sinabing, okay na ang pakiramdam ko. Medyo nakaka-excite. Tinapik ni Fang Fang ang balikat ni Qin Yu at tumawa ng malakas, not bad. Noong una akong pumasok sa Green Rock Forest, hindi ako kasing relaxed mo. Ang iyong mentality ay talagang hindi isang bagay na may kukumpara sa isang ordinaryong tao. Yu Qin, huwag mong maliitin ang Green Rock Forest na ito. Ang iilang lobo na ito ay pampaganya lang, dagdag ng isang katabi niya. Napabuntong hininga si Qin Yu at sinamantala ang pagkakataong ito para magtanong, guys, narinig mo na ba ang flying spider? Flying spider. Nagkatinginan ng iilan sa kanila at umiling. Hindi ko pa narinig ang pangalang ito. Bahagyang bumantong hininga si Qin Yu. Oo naman, hindi ganoon kadaling makahanap ng demonyong hayop na may lakas ng buhay. Pagkatapos, nagpatuloy ang grupo sa paglalakad sa kailaliman ng berdeng kagubatan ng bato. Mayroon din silang mapa sa kanilang mga kamay. Tulad ng para sa mga hangganan ng Green Rock Forest, sila ay labis na malihim, natatakot na sila ay hindi sinasadyang makapasok sa pinaghihigpitang lugar. Sa sandaling ito, si Fang, na hindi tumitigil, ay biglang huminto sa kanyang kinatatayuan. Tumingin siya sa harapan, kumikinang ang mga mata niya sa excitement. Bahagyang kumunat ang noo ni Qin Yu. Isinaaktibo niya ang kanyang mga mata ng Diyos at tumingin sa unahan. Mga ad ng Pop Future. Nakita niya ang isang napakalaking demonyong halimaw sa kanyang harapan. Ang demonyong hayop na ito ay parang pinalaki na bersyon ng langgam. Ang itim na ningning sa katawan nito ay parang binalutan ng patong ng baluti. Sa brasong iyon, may mga barb na kasing talas ng mga talam. Ang mga ngipin na nakalantad ay kasing tigas ng itim na bakal. Mga kapatid, nakatagpo tayo ng isang kayamanan. Tinilaan ni Fang Fang ang kanyang mga labi at medyo nasasabik. Ang halimaw na ito ay tinatawag na Diamond Ant. Sinasabi na ang buong katawan ng Diamond Ant ay puno ng mga kayamanan. Ang dugo nito ay maaaring gamitin para sa gamot, at ang baluti nito ay maaaring gamitin upang pinuhin ang mga sandata. Higit sa lahat, ang panloob na core nito. Sinasabi na ang panloob na core nito ay ang pangunahing sangkap para sa pagdadalisay ng mga tabletang nag-iimbak ng kapangyarihan. Napakamahal ng presyo. Matapos marinig ang mga salita ni Fang Fang, medyo nasasabik din ang mga ekspresyon ng ibang tao. Mukhang walang kabuluhan ang paglalakbay na ito. Talagang hindi ko inaasahan na makatagpo ako ng gayong demonyong halimaw sa sandaling pumasok ako sa Qingyan Forest, sabi ng isang tao sa gilid. Bahagyang tumango si Fang Fang, at pagkatapos ay sinabi niya sa malalim na boses, ngunit huwag kang masyadong maaga. Ang halimaw na ito ay napakabangis. Pinakamabuting mag-ingat. Ang iilan sa kanila ay umungol bilang pasasalamat. Malinaw na nagkaroon sila ng maraming karanasan sa koponan, kaya mabilis silang nakakuha ng posisyon. Tiningnan ni Qin Yu ang Diamond Ant, ngunit ang kanyang mga mata ay walang gaanong emosyon. Kahit na ang Diamond Ant ay talagang pambihira, ito ay walang halaga kumpara sa mga demon beast na nakilala ni Qin Yu. Talagang kakaiba. Ang mga demonyong hayop na ito ay nasa bagong yugto ng kaluluwa, ngunit wala silang anumang katalinuhan, sabi ni Qin Yu sa mahinang boses. Ang ganitong sitwasyon ay makikita lamang sa berdeng kagubatan ng bato. Kung ito ay isang ordinaryong demonyong hayop, ito ay magkakaroon ng isip na hindi hihigit sa isang tao kapag ito ay tumuntong sa nascent soul stage. Yes. Mga ad ng Pop Future.
Sa sandaling ito, gumalaw ang diamanteng langgam. Ang target nito ay hindi si Chinyu, kundi si Fang. Bahagyang nagbago ang mukha ni Fang. Inilabas niya ang kanyang treasured blade at nagmamadaling tumakbo pabalik. Ang kanyang mga itim na paa, na kasing talas ng mga talam, ay tumusok sa lupa ng mabangis at pagkatapos ay nagpatuloy sa paglaslas patungo kay Fang. Isang mahabang linya ng mga marka ang agad na iginuhit sa lupa. Ang napakabilis na bilis ay nagmukhang lubhang miserable si Fang. Nang malapit ng dumapo ang itim na paa sa kanyang katawan, inilabas ni Fang ang kanyang iniingatang talam at mabangis itong sinalubong. Ang napakalaking puwersa ay direktang pinilit si Fang pabalik ng 12-dosenang hakbang. Bilasan mo at kumilos ka. Isang sigaw ni Fang. Ang tatlo pa ay hindi nang ahas na mag-antala. Parang may naisip silang plano, isa sa kanila ang naglabas ng mahabang martilyo at ibinato sa Diamond Ant. Dang! Ang mahabang martilyo ay tumama sa panlabas na shell ng Diamond Ant at agad na nagdulot ng nakakabinging tunog. Ang diamanteng langgam na dumanas ng suntok na ito ay agad na nagalit. Tumalikod ito at sinugod ang umatake. Swoosh! Isang click lang ang casual date. Mga ad ng Pop Future. Sa halos isang iglap, dumating na ang Vajra Ant sa harapan nito. Ang makapal at malalakas na binti nito ay bumulaga ng mabangis. Bang! Ang suntok na ito ay napakalakas at direktang pinalipad ito. Mabuti na lang at hindi naputol ng matalim na talam sa itim na paa nito ang katawan nito. Kung hindi, ang katawan ng umaatake ay napunit sa dalawang bahagi. Nakaharap sa baliw na Vajra Ant, medyo naging pangit ang ekspresyon ni Fang Fang. Nagpumigla silang apat na humarap sa langgam na diamante, mukhang lubhang nakakaawa. Kung ito man ay ang treasured blade sa kamay ni Fang Fang, o ang mahahabang martilyo at malalawak na palakol ng tatlo pa, walang sinuman sa kanila ang makakalusot sa depensa ng Diamond Ant. Hindi, ang shell ng beast na ito ay masyadong matigas. Sa mga armas na nasa ating mga kamay, hindi natin siya kayang saktan. Malamig na sabi ni Fang Fang. Kung magpapatuloy ito, wala tayong magagawa sa kanya kahit naubusan tayo ng espiritual na kapangyarihan. Sa oras na iyon, tayo ay malamang na maging kanyang tiyan. Sa pag-iisip nito, gumawa ng mabilis na desisyon si Fang Fang at malamig na sinabi, mag-iisip tayo ng paraan para itali siya at makahanap ng pagkakataong mabutas ang kanyang ibabang tiyan. Pagkatapos, pinitik ni Fang Fang ang kanyang palad at ilang itim na tanikala ang nahulog sa kanyang kamay. Hinawakan niya ang mga tanikala, at pagkatapos ay biglang sumugod patungo sa diamanteng langgam. Halika, hayop, nandito na ako. Sigaw ni Fang. Iniwagayway niya ang mga kadena sa kanyang kamay at sumugod patungo sa diamanteng langgam sa napakabilis na bilis. Ngunit ang diamanteng langgam ay hindi maupo at maghintay sa kamatayan. Ikinumpas niya ang kanyang itim na paa at hinampes si Fang. Mabilis na inikot ni Fang ang kanyang katawan, at ang mga itim na paa ay dumaan sa kanyang noo at lumipad. Bang! Bago pa makapag-react si Fang Fang, isa pang itim na paa ang humampas sa kanyang likod. Si Chinyu, na nanonood ng labanan, ay hindi maiwasang mapasimangot. Kung magpapatuloy ito, malamang dito mamatay si Fang Fang. Sa pag-iisip nito, hindi na nanunood si Chinyu. Agad siyang naglakad patungo sa Vajra Ant. Kabanata 1429, nang aagaw sa pamamagitan ng puwersa. Isa. Napakalakas ng sampal ng Diamond Ant na agad nitong pinalipad ang pangil. Alam ni Chinyu na may mali at mabilis na sumugod patungo sa Fang. Gayunpaman, sa sandaling ito, muling tumayo ang pangil sa kabila ng mga sugat sa katawan nito at sumugod patungo sa Diamond Ant. Tila nagalit ang Diamond Ant sa ginawa ng Fang. Ang mga itim na paa nito ay diretsyong tumusok sa dibdib ng pangil. Umungol si Fang. Hindi siya dodge o dodge. Sa halip, dumiretso siya sa itim na paa ng Diamond Ant. Hindi nakakagulat, ang mga itim na paa ay agad na tumusok sa dibdib ni Fang. Gayunpaman, sinamantala rin ni Fang ang pagkakataong ito na ihagis ang martilyo ng direkta sa katawan ng Diamond Ant. Pilit na umungol si Fang. Nininigas ang kanyang mga kalamnan habang inilalabas niya ang kanyang lakas ng husto.
Sa sumunod na segundo, inihagis ni Fang ang kanyang mahabang martilyo at inihagis ang diamanteng langgam sa lupa. Pilasin mo, saksakin mo ang tiyan niya. Desperadong sigaw ni Fang, hindi pinapansin ang dugong umaagos palabas sa kanyang katawan. Ang pangalawang kapatid at ang iba ay hindi nang ahas na maging pabaya matapos marinig ang galit na dagindong na ito. Mabilis nilang inilabas ang kanilang matatalas na talon at sinaksak ang Diamond Ant. Bagamat ang Diamond Ant ay natatakpan ng malabakal na baluti, ang kanyang tiyan ay napakalambot. Isang click lang ang casual date. Mga ad ng Pop Future. Sa sandaling ito, ang langgam na brilyante ay nagpupumiglas ng husto habang ang iba ay lumalapit na may matalim na talon sa kanilang mga kamay. Hindi mapigilan ni Chinyu na mapabuntong hininga habang nakatingin sa gilid. Ang kalupitan ng mundo ng paglilinang ay lampas sa imahinasyon. Kung nais mabuhay ng mga ordinaryong tao, sino sa kanila ang hindi magsasapanganib ng kanilang buhay? Sa kabutihang palad, nagtagumpay sila, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Lumakad siya pasulong, balak niyang gamutin ang mga sugat ni Fang. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang matalim na talon ang pumutol sa kalangitan at agad na pinutol sa dalawa ang katawan ng brilyante na langgam. Bumulwak ang dugo at nahati sa dalawa ang katawan ng Diamond Ant. Ang lakas ng buhay nito ay biglang huminto. Nakatayo doon si second brother at ang iba pa na nakaagip ang mga bibig. May hawak silang matatalas na talon sa kanilang mga kamay at hindi alam kung ano ang gagawin sa ilang sandali. Diamond Ant, ang katawan na ito ay puno ng mga kayamanan. Sa sandaling ito, dahan-daang lumabas mula sa kadiliman ang isang binata na nakasuot ng berdadong damit at jade robe. Hawak niya ang isang treasure sword sa kanyang kamay at isang malabong ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Malamig na tiningnan ni Chinyu ang binata at agad na sumimangot. Direkta siyang naglakad patungo sa direksyon ng langgam na diamante at saka iniabot ang kanyang kamay para kunin ang pinakaloob ng langgam na diamante. Tama, ito ang bagay na ito, walang pakialam na sabi ng binata. Mga ad ng Pop Future. Ang kanyang saloobin na hindi pinapansin ang iba ay nagpagalit kay Chinyu. Matapos alisin ang panloob na kaibuturan, tumalikod ang binata at balak umalis. Sa oras na ito, humarang si Chinyu at humarang sa kanyang daraanan. Sumulyap ang binata kay Chinyu at sinabing, ano ang problema? Sinabi ni Chinyu sa malamig na boses, kinuha mo ng hayagan ang bagay ng iba, at napakatuwid mo pa rin. Oh, someone else's things. Napataas ang kilay ng binata. Tinulyapan niya ang inner core sa kanyang kamay at nginisyan, ito ba ang pinag-uusapan mo? Huwag na kayong magpanggap na ignorante, malamig na sabi ni Chinyu. Tumawa ng malakas ang binata at sinabing, kailan naging iyo ang bagay na ito? Hindi ko ba pinatay ang Diamond Ant? Pinatay mo ito. Malinaw na malapit na silang magtagumpay, ngunit ninakaw mo ang prutas sa oras na ito. May mukha ka pa ba? Sabi ni Chinyu habang nagpipigil ng galit. Tinulyapan ng binata si Fangya at ang iba pa, pagkatapos, sarkastikong sinabi niya, paano mo mapapapatay sa basura ang Diamond Ant? Kung hindi dahil sa itsura ko, namatay na kayo. Iniligtas ko ang inyong mga buhay. Dapat kayong magpasalamat. T. Agad na galit si Chinyu. Si Fangya at ang iba pa ay halos ipagsapalaran ang kanilang buhay upang patayin ang diamanteng langgam, ngunit ngayon, ang prutas ay ninakaw ng iba. Paano kakayanin ito ni Chinyu? Mga ad ng Pop Future. Tumawa ng malakas ang binata at sinabing, gusto mo, tama. Sige, lumuhod ka at magmakaawa sa akin, at ibibigay ko ito sa iyo. Paano na? Lalong lumalamig ang ekspresyon ni Chinyu, at hindi niya maiwasang kumuyam ang kanyang mga kamao. Sasabihin ko sa iyo, ang bagay na ito ay hindi kailangan sa akin, ngunit hindi sa inyo, malungkot na sabi ng binata. Anak, alam mo bang gusto kong makita ang mga nagmamakaawa mong ekspresyon? Ha. Hindi na ito napigilan ni Chinyu. Nang siya ay gagawa ng hakbang upang tumingin ng diretso sa kanila, si Fang, na nasa hindi kalayuan, ay nagwagayway ng kanyang kamay at sinabing, Yuchin, kalimutan mo na ito. Kalimutan mo na. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Chinyu.
ay nalalayan ni Fang Fang ang kanyang katawan at naglakad patungo kina Qin Yu at Fang Fang. Itinaas niya ang kanyang mga kamay patungo sa binata at sinabing, "I'm sorry, young master mo. Ang bagay na orihinal na pag-aari mo. Salamat sa pagliligtas sa aming buhay." Nakataas ang kilay ng binata na tinawag na young master mo at may interes na sinabi, "So kilala mo ako. Sino ba ang hindi makakaalam na ikaw, young master mo?" Mapait na ngumiti si Fang. Sumulyap si young master mo kay Qin Yu at walang pakialam na sinabi, "Anak, narinig mo ba iyon? Ngayon, ang young master na ito ay nasa mabuting kalagayan, kaya't ililigtas ko ang iyong buhay. Kung maglakas loob kang makipag-usap muli sa akin, ipapadala kita upang makita agad ang diamanteng langgam na iyon. Ikaw, kalimutan mo na." May gustong sabihin si Qin Yu, ngunit mahigpit siyang hinawakan ni Fang Fang. Bahagyang bumantong hininga si young master mo. Nanginig ang kanyang katawan at nawala siya sa abot tanaw sa isang iglap. Sa pagtingin sa kanyang papaalis na figure, naramdaman ni Qin Yu ang hindi maipaliwanag na galit sa kanyang puso. Halos mawala ng buhay si Fang Fang at ang iba pa dahil sa diamanteng langgam na ito. Ngayon, hindi lamang wala silang nakuha, ngunit kailangan din nilang ibaba ang kanilang mga ulo sa iba. Ang dibdib ni Qin Yu ay patuloy na lumalakas pataas at pababa. Huminga siya ng malalim, saka tumingin kay Fang Fang at sinabing, "I'm sorry. This is my fault. Kung kumilos ako ng mas maaga, hindi mangyayari ang ganoong bagay." Ikinaway ni Fang Fang ang kanyang kamay at sinabing, "Ito ang unang pagkakataon na makapasok ka sa Qingyan Forest. Mabuti na lang at hindi ka natakot. Ano ang kinalaman nito sa iyo? Sisihin mo na lang na wala kaming kakayahan at nabuli ng mga makapangyarihang taong ito." Kabanata 1430. Bawat isa ay ayon sa kanyang sariling kakayahan. Nang marinig ang mga salita ni Fang Fang, nakaramdam ng hindi komportable si Qin Yu. Kung ngayon lang siya umatake, hindi magkakaroon ng pagkakataon ang young master na si Mo na agawin ito, at hindi nasugatan si Fang Fang at ang iba pa. Gayunpaman, mas malinaw sa kanyang puso si Qin Yu na ang ugat pa rin ay ang pagkakaroon ng mga taong tulad ni young master Mo. Nakasanayan na nilang ibuli ang mababang uri at tretuhin ang buhay ng tao na parang damo. Sila ang nagpasimula. Fang Fang, huwag kang mag-alala. Talagang hahanapin ko ang hustisya para sa iyo, malamig na sabi ni Qin Yu. Natural na hindi isinasa puso ni Fang Fang ang mga salita ni Qin Yu. Sa kanyang opinyon, si Qin Yu ay isang baguhan lamang. Natakot lang siya ng kalokohan sa mga diamond ants kanina lang. "Kumusta ang iyong mga sugat?" Tumingin si Qin Yu kay Fang Fang at nagtanong. Ikinaway ni Fang Fang ang kanyang kamay. Inilabas niya ang ginintoang gamot sa sugat at iwiwisek sa sarili niyang sugat. "Ito ay maayos na ngayon. Ang gayong maliit na pinsala ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit," sabi ni Fang Fang. Tanong ni Qin Yu sa malalim na boses, "Ano ang background ni young master mo?" Ads by Pop Future. Mapait na tumawa si Fang Fang at sinabing, "Ang tao ng pamilya mo ay tinatawag na Morong. Sinasabi na ang kanyang talento ay namumukod tangi. Sa edad na 19, nakapasok na siya sa nascent soul stage. Sa edad na 24, isa na siyang makapangyarihang cultivator. Sa South Province daw, pwede siyang marank sa top 10 sa mga nakababatang henerasyon," sabi pa ng katabi niya. Hindi mapigilan ni Qin Yu na mapamura sa kanyang puso. Paano kung nasa top 10 siya? Si Ling Yun, na nauna sa ranggo, ay hindi man lang karapat-dapat na banggitin, pabayaan itong Bulge Asterisk young master na si Mo. Pagkatapos nito, ngumiti si Qin Yu at sinabing, "Kung gayon, umalis na tayo. Ako ang manggengune sa pagkakataong ito. Ikaw ang manggengune sa daan." Hindi napigilan ni Fang Fang na matawa. Tinapot niya ang balikat ni Qin Yu at sinabing, "Sige, huwag mong sisihin ang iyong sarili. Wala itong kinalaman sa iyo. Madalas mangyari ang ganitong bagay." Walang sinabi si Qin Yu. Bahagyang ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagplanong aidedos ang mga sikreto ng langit. Sa kasamaang palad, si Qin Yu ay walang anumang espiritual na kapangyarihan sa sandaling ito, kaya hindi niya matukoy ang mga lihim ng langit upang mahanap ang kayamanan.
Walang magawa, mabuksan lamang ni Chinyu ang mata ng Diyos at suriin ang mga nakapaligid na demonyong hayop. Habang naglalakad sila, pinagmamasdan nila ang paligid. Lalong kinabahan si Fangya at ang iba dahil sa kanilang mga sugat. Tanghali na, at kalahating araw na lang ang natitira bago sumapit ang gabi. Ang tanging bagay na dapat ipagdiwang ay ang mga gabi sa banal na rehiyon ay napakaikli, at ang mga araw ay mas mahaba, kaya sila ay may mas maraming oras. Matapos maglakad ng mahabang panahon, biglang napansin ni Chinyu ang isang grupo ng mga tao na nagkukumpulan sa hindi kalayuan. Nakatayo sila doon, tila may pinag-uusapan. Siya na naman. Nakita ni Fang Fang ang taong ito, ngunit hindi niya maiwasang sumimangot. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Young Master Mo mula noon. Hinailan ni Fangya si Chinyu at sinabing, tayo na. Pumunta tayo sa ibang lugar. Gayunpaman, huminto si Chinyu sa kanyang landas. Walang ibang dahilan. Ito ay dahil nakita ni Chinyu ang isang malaking demonyong halimaw sa kalaliman ng berdeng kagubatan ng bato sa pamamagitan ng malungkot na mga mata ng Diyos. At ang demonyong hayop na ito ay ang lumilipad na gagamba na hinahanap ni Chinyu. Lumipad na gagamba. Talagang hindi nangangailangan ng maraming pagsisikap upang pumunta dito. Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at sinabi sa mahinang boses. Patuloy na hinihila ni Fangya si Chinyu at sinabing, alis na tayo. Magiging mahirap kung makikita niya tayo mamaya. Bago niya natapos ang kanyang pangungusap, napansin na ni Morong si Chinyu at ang iba pa. Isang kakaibang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha habang naglalakad siya patungo kay Chinyu at sa iba pa. Kayo na naman, sabi ni Morong na may mahinang ngiti. Hinawakan ni Fang Fang ang braso ni Chinyu sa takot at ngumiti ng paumanhin, Young Master Mo, aalis na kami, aalis na kami. Gayunpaman, iniunat ni Morong ang kanyang kamay upang harangan ang dinadaanan ni Fang Fang. Ngumiti siya ng mahina at sinabing, bakit? Interesado ba kayo sa lumilipad na gagamba na ito? Tama, talagang interesado kami, sagot ni Chinyu bago pa magawa ni Fang Fang. Sumulyap si Morong kay Chinyu, at pagkatapos ay sinabi sa kakaibang tono, hindi ka gaanong kaya, ngunit medyo ambisyoso ka. Ang lumilipad na gagamba ba na ito ay isang bagay na maaari mong pagnanasa. Bahagyang kumunat ang noo ni Fangya na para bang may naisip. Lumilipad na gagamba. Mukhang ngayon lang binanggit ni Chinyu ang pangalang ito. Sa pag-iisip nito, tumingin si Fangya kay Morong at sinabing, Young Master Mo, pwede mo ba kaming isakay? Nang sabihin ng mga salitang ito, hindi lamang si Morong ang natigilan, si Chinyu ay hindi rin malay na tumingin kay Fang Fang. Fang Fang, ikaw. Sumimangot si Chinyu, labis na nabigla. Tungkol naman kay Morong, tumawa siya ng malakas at sinabing, talagang ang lakas ng loob ninyong pag-imbutan itong lumilipad na gagamba, haw. Namamatay ako sa tawa. Alam mo ba kung ano ang lumilipad na gagamba na ito? Demonic beast iyon sa Almighty Realm. Hindi lang iyon, mas bihira pa ang lumilipad na gagamba na ito. Sa puntong ito, pinaikit ni Morong ang kanyang mga mata at sinabing, ang pinakamahalagang bagay ay mayroong buhay chi sa kanyang katawan. Alam mo ba ang konsepto? Ilang tao sa labas ang naghahanap ng buhay chi ngayon. Hinawakan ni Fangya ang kanyang mga kamay at sinabing, Young Master Mo, mangyaring isama mo kami. Talagang maaalala namin ang iyong dakilang kabaitan. Ang ngiti sa mukha ni Morong ay naging mas masaya. Pinalaki niya si Chinyu at ang iba pa at sinabing, gusto mo ba talagang pumunta? Oo. Nagmamadaling sabi ni Fang Fang. Itinabi ni Morong ang natitiklop na pamaypay sa kanyang kamay at ninisyan, napakakaya nyo, bakit kailangan pa namin kayong ihatid? Kung gusto ninyong pumunta, pumunta lang kayo. Ano ang kinalaman nito sa akin? Tama ka, pagsang-ayon ni Chinyu at ngumisi, kung gayon ay umasa tayo sa sarili nating mga kakayahan.